Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 10:57 p.m. Sunday of course. But anyways, ayan, puro good vibes muna tayo. Ang dami-daming negative vibration na dumating itong week na to. Of course, may mga drama yung iba pero mas magandang mag-focus muna tayo sa good vibes. Hayaan na lang natin sa iba yung bad vibes. But anyways, first good vibes na experience natin this week ay ito ngang finally talagang sunod-sunod na ang paayuda ng Kim Pao o nila Kim Chu and Paolo Avellino. Sa wakas, marami silang ayuda and kanina nga sa ASAP, nakita naman natin kung paano magharutan din. Maglambingan ng dalawa, kaya talagang ang iisa lang ang sinasabi ng lahat. Magjowa na sila, walang duda. Pero ngayon, isa sa mga good vibes na experience ko sa kanila ay yung grabeng suporta ng Kim Pao fans talaga sa kanila. Grabe talaga yon. Nagulat ako na ganun talaga sila. No? Napakarami nila, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi talagang kahit sa labas ng bansa at iba't ibang sulok talaga, lahat yata ng continent meron. But anyways, sobrang good vibes talagang matutuwa, nakakatuwa pag sila ang pinag-uusapan. Kaya naman, bonggang-bongga, of course, another good vibes ay ang pagbabalik ni Alden Richards sa All Out Sunday, di ba? At syempre, biglang-bigla naman, ayan, birthday celebration din ng Heart Evangelista na alam naman natin bumalik sa Pilipinas dahil nga sa sunod-sunod na mga paandar. Of course, galing siya ng Paris. But anyways, ayan, swerte din dahil at least pagbalik ni Heart Evangelista, birthday celebration niya sa AOS, nandiyan na, nag-host na uli si Alden Richards. Nagbabago ang timpla talaga ng show or ng programa. Pag dumarating si Alden, hindi ko alam na I'm sure you know what I mean. Alam niyo kung ano yung tinutukoy ko. But anyways, ayun nga, gano'n ang nangyayari. So, may mga nagsasuggest, bakit hindi sila gawa ng teleserye or ng movie? Total, but ako, for me, wag na muna yung parang tingin ko lang. Kasi diba, syempre, iba naman ang focus pa ni Alden. At napakarami pa niya yung pelikula ngayon. At si Heart Evangelista, ang tagal-tagal na rin niya hindi gumagawa ng project. Kahit nga ng teleserye, diba, yung ganyan talaga. Unlike sa ibang artista na ratsyada. But look at them, diba? Siguro pwede sabihin para silang magkapatid. Pero sa ngayon, to be honest, wala pa akong nakikitang chemistry. Pero napakaswerte at alam naman natin, very gentleman. Like yung may movie talagang nag-attend si Heart Evangelista. Alam niyo, si Alden talaga very close. Marami siyang close na, I mean, siguro nararamdaman ng mga ibang artista kung gaano ka-gentleman talaga si Alden at napakabuting tao. That's kaya lahat ng support binibigay. Naman napakaraming artista nagpe-pray for Alden talaga na maging successful. Para ito talaga yung literal na pag naging successful siya parang na-feel na rin yung success ng maraming tao sa paligid niya. That's why ako, kaya sabi ko nga, feeling ko binibless din talaga si Alden because marami talagang nagpe-pray for him na sana na-achieve nga yung mga bagay-bagay. But ayan, abangan natin every Sunday. But of course, maagang-maaga pa lang, alam naman natin na nasabi na nga ni Alden, dami-dami niyang ganap, hindi nauubos. Talagang one after another, parang lagi na lang may kasunod at kasunod. So but anyways, ayan, I'm sure nag-enjoy ang mga fans ni Alden Richards sa eksena niya dyan sa Sunday show ng GMA7. At syempre, abangan na natin ang mga susunod na eksena pang mga gagawin niya. But at least, after a long time, nakita uli siya na kumakanta and sumasayaw. Hindi ko na lang pinost yung mga kanyang dance. So, nakakatuwa naman. At congratulations, Alden. At sana nga, mas madalas kang makita sa TV, hindi man yung acting o hindi man mga heavy na teleserye. Although, ang dami rin. Like nung di ba last year, so halos ang dami niyang ginagawa. So, ayun. At sana nga, if ever, kung maisip mang bigyan. Kasi si Alden naman, nakasama niya rin naman si Marian Rivera. Siguro, marami pang leading ladies sa GMA na pwede pang makasama ni Alden. Actually, hindi nga lang sa GMA, di ba? Sa labas pa ng GMA, ang dami-daming naka-line up pa. Alam naman natin kung sino-sino. Ayun nga, may nagre-request din ng Sandara Park. Nakakaloka. Sana nga, mangyari din. Parang, may chemistry din, di ba? Nakakaaliw. May something nakakaiba. So, ayan. And then, before that, yung good vibes na yan na All Out Sunday niya, yun nga, ang jogging ni Barbie Fortesa for the first time
sumama nga siya sa grupo ng mga dati niya pang kaibigan like Alden Richards and Christopher Martin. Sila talaga yung magkaka-friends talaga sa GMA7 nun kahit ng mga batang-bata pa si Alden ay hindi pa si Alden Richards. Si Barbie ay hindi pa talaga si Barbie. Ako, natutuwa ako for Barbie na tama yan, makihalubilo ka rin sa mga kaibigan mo because more than ever, mas sila yung pwede mong pagkatiwalaan ng mga ikikwento. I'm sure, sabi ko nga, kung may nararamdaman man si Barbie after the breakup with Jack Roberto, pwedeng-pwede niya ikwento sa kanila. Ito, another good vibes for me ay si Danielle Padilla. Of course, because of Incognito, napakaraming pumupuri sa acting niya. Of course, hindi na rin naman ako nagtataka kung bakit siya magaling na artista. Magaling na artista naman talaga siya. At yun ang inaasahan talaga sa kanya. Ang tagal na rin naman yung artista at dugong artista talaga siya. Diba? So, bongga yan. At syempre, another pa-good vibes ay si Maris Racal. Ito talaga yung literal. Can you imagine from a negative na eksena nung kailan lang, biglang-bigla, ayan, may positive na nangyari. Naloloka ako sa mga friends ko, na talagang sinasabi talaga nilang, inaamin talaga nila, na talagang, nanonood sila because of Maris. Ito pa mga babae at hindi ito basta-basta mga fan lang Talagang mga matataas ang ano nito sa buhay. Sinasabi gusto nilang mapanood si Maris. Ito talaga yung nangingibabaw talaga yung acting Acting talaga ang nagsabi, husay talaga ng pag-arte or talent talaga ang nangibabaw. That's why hindi siya basta-basta binitawan ng mga fans. Kasi although again, sabi ko nga, yung mga nangyari kay Maris, nagkamali and all that, inamin naman niya at yun na, kung ano man yung nangyari, hindi lang naman siya ang gumagawa nun. Maraming gumawa nun at ang lagi namang sinasabi, nagkamali, nagmahal lang. But anyways, ito talaga yung negative na naging positive. Nakakaloka. Parang ngayon pa mas in demand si Maris Racal. Kung noon may mga tao palang hindi pa rin siya kilala, ngayon pala, kilalang kilala na siya because of that scandal, di ba? So, pinanood nila ngayon. At nagugustuhan nila. Pero syempre, ito pa another good vibes talaga, nakakaloka talaga. Akala mo talaga, ganap na ganap. Akala mo talaga, just kasi, of course, si Pokwang talagang naggaya-gaya siya kay Maris Racal. Feeling Maris Racal siya. At effective, bentang-benta naman. Talagang, ito talaga isa sa mga nakapagpatawa sa akin ngayong Sunday, etong week na to. So, aliw, good vibes si Pokwang. And another, ito talagang na puso ko. Natuwa ako dito because finally, nakita naman Leon Valdivia, ang anak ni Dennis Padilla kay Marjorie Barreto and of course si Julia Barreto din. Nabinati na ang kanilang papa. So finally, kaya nakakatuwa. Alam mo, wala nang problema na pinost ito ni Dennis. Kasi just to show everyone na talagang okay na yan, si Leon Barreto. Of course, si Marjorie Barreto, the last time na na-interview ko si Dennis Padilla ay nung parang 2 Saturdays ago. Of course, sa parada yun ng cast ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. At doon sinasabi talaga niya na okay na sila pero namimiss talaga niya yung mga anak niya. Gusto niyang makasama. So, kahit pa paano, makasama. Ang tagal nang hindi nakakasama. Sabi ko nga, baka kasi alam naman natin na kandidato si Dennis Padilla and Marjorie Barreto sa Caloocan. Sabi ko nga baka kahit siguro hindi sila magkasalubong sa kampanya. Pero maliit lang naman yun. Malay naman natin. Maliit lang naman ang Caloocan. So, malay natin magkasalubong sila doon at doon magsimula ang latad. Or kung pareha silang manalo, magkikita sila sa Caloocan City Hall. So, ayan. So, eto ang mga good vibes. May Heart Evangelista, may Alden Richards. Of course, kasi pagdating, wala lang ako masyadong kwento kay Catherine Bernardo. Alam naman natin, masyadong ganap kay Catherine. Hindi siya, ibang, maraming ganap. Pero syempre, hindi yung ina-expect nila or yung gusto nilang malaman ng mga fans, hindi yun. So, may mga iba siyang ginagawa. And eto talagang congratulations Marisa. Sabi nga nila na bura ang kanilang nararamdaman na kumbaga kung anumang hatred noon, kung anumang pagkamuhi kay Maris Racal, nabalik yon, napatunga o nakalimutan yon dahil instant. Ayan. And of course, ito sana magtuloy-tuloy lang Marjorie Barreto. Magkaayos sila talaga ni Dennis Padilla, Julia at si Leon Barreto. Sana magkasama. At of course, ito, ituloy lang ni Barbie. Ikwento niya lahat sa mga friends niya. At ito, Kim Pao, tuloy-tuloy lang sa pagpapakilig sana. So, ayan talaga, nakakakilig silang panoorin. Ayan si Daniel, sana rin makahanap na ng ibang jowa, diba?
at sana ibang babae. Of course, again, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel and of course, sa mga nanonood sa show namin ni Ray Pumaloy na ang AM meaning sa DWAR 1494. Natutuwa ako dahil talagang pataas ng pataas ang sumusuporta sa show na yon. At sana nga mas dumami pa tayo at dito rin sa aking sariling YouTube channel. At sana nga mas dumami pa tayo dahil iba pa rin kasi yung meron tayong ganito na nakakapag-usap tayo. Of course, ayun lang, huwag nyo kalimutan, lagi kayong manood ng aking channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe or mga bago pa lang dito, please mag-subscribe na kayo and pakiclick ang notification bell at i-share at i-like nyo para at least bonggang-bongga. And of course, manood din kayo sa AM, sa DWA 1494 Radyo at syempre sa Abante News online or Abante YouTube channel, makikita nyo yun. Madali nang hanapin yun, Abante News Online. And of course, kung di ba type nyo yung AMinin sa YouTube at sa Facebook na rin, magpunta kayo na sa Facebook para mas bonggang-bongga dahil talagang masaya at good vibes lang mo.